Hello. Hi, sis Question. Hello sa iyo. Mapagpalang umaga mga kapatid. Blessed morning everyone, everybody. Mapagpalang umaga sa lahat. Nandito na naman po ang inyong pinakamaliit na kapatid kay Kristo. Brother Jaime po, naglilingkod para sa ikaliligtas ng mga kapatid. Muli maghahayag na naman tayo ng mga lihim na natatago na hindi natin naririnig sa ating kapaliran. Ang salita ng katotohanan na siyang ipinangaral ng ating mahal na Panginoon. Mapagpalang umaga sa inyo lahat mga kapatid. Kung meron po tayong katanungan, sana po ay magiging kasagutan sa inyo ng Panginoon. Blessed morning, brethren. Kumusta na po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan habang tinatanaw o tinatanglaw natin itong ating live video ngayon, umaga. Ikat po kayo mga kapatid at kung PM na lang kung merong question, meron kayong maliwanagan. Grabe ng Panginoon na mabigyan ng kasagutan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. May message. Viewer. Hello, brother. Hello, sister. Hi to Sister Holita, Sister Jen, Sister T, Brother Clifford. Hello po sa inyo lahat. Hello, Sister Sammy. Hope you guys are doing well. Nagsisimula na po tayong magbahagi ng mabuting balita. Hello mga sisters. We are so blessed. Napakapalad natin. At binigyan tayo ng isa na namang mabuting pagkakataon upang nang sa gayon ay magkarinigan tayo. Magandang araw, napakaganda ng klima, maganda ng panahon na ipinagkakaloob ni Lord sa ating lahat. At sana ay sama-sama natin enjoy ang magandang araw ito. Sumandali natin kalimutan ang mga mapapait na pangyayari sa ating buhay. Partikular dito sa nangyayari sa ating lipunan na isipin sila kung maraming nalimot
po yung mga nasa matas na katungkulan na iniyuklok ng simbahan at madaling nasilaw sa tukso sa kinang ng sanlibutan. Sana po sama-sama tayo matulungan na ipanalangin natin sila na hindi ganun kaparusahan ang kanilang maging igaw sa kanila ng Panginoon. Totoo na minamahal na talagang meron po na Diyos na umiiral. Sana po maniwala tayong lahat sapagkat ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin. At muli pinapaalala ko po na si Jesus Cristo na ating Panginoon ang siyang daan at ang buhay na katotohanan. Kaya muli, sana po sama-sama tayong mag-aral at gumanap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Yun na po mga minamahal, mag-enjoy tayo ngayon. Sana mga aliw tayo sa mga salita na ating maririnig mula sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo na ating pong babalikan at pag-nilayan ang sinabi ng Panginoon na sa aklaw ng Apostol 1 ay sinasabi na ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang ibinigay, pinagkaloob ang kanyang bugtong na anak ang sino mang sumunod ay huwag mapahamak, hindi bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Opo mga kapatid, yan po ang mabuting balita na sinabi ng Panginoon, sinalita ng Panginoon na iniibig tayo ng Ama na siyang dakilang lumikha at kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya ay magawang buhay na walang hanggan at hindi na mapapaba. Magandang balik na dapat natin pilihan ng minamahal. Ito po yung nakalimutan ng mga kapatid na nasa mataas na katungkulan na patuloy na nagsisigawan ng kasalanan. Sila po ay nadaya at nahikayat ng kaaway ng Diyos na si Lucifer o tinatawag na Satanas. Yung kinang ng sanlibutan na nagdatid sa kanila sa paggawa ng kasalanan. Nakalimutan ng ating mga kapatid na congressman at mga senador na sila ibig ng mahal sila ng Diyos. Ayaw ng Diyos na sila ay mapahamak. Ang gusto ng Diyos, tamuhin nila, makamtin nila ang buhay na walang hanggan. Subalit dahil sa kinang o sa pang-akit ng sanglibutan ito ay nakagawa sila ng kasalanan. Napakabigat po ng kasalanan ng kanilang ginawa sapagkat inagaw nila ang kanin, ang pagkain susubo ng mga maralita. Inagaw nila sa bibig ng mga dukha ang salaping kanilang pinagpapasasaan. Kaya sana po tulong-tulong tayo manalangin para sa ikaliligtas ng kanilang mga kaluluwa. Sapagkat maaaring malusutan nila ang mga akusasyon o mga kaso na isinampa sa kanila sa hukuman. Subalit hindi nila kayang bilhin o malalampasan ang banal na hukuman
sa harap ng ating Ama na nasa langit. Sana habang panahon ay tinatawagan natin, dinadalangin natin na sila'y magsibalik sa lingap ng Diyos, sa lingap ng ating Panginoon. Hindi pa huli para magsisi at magbagong buhay. Katotohanan po na narinig natin noong una na sinabi ng Panginoon, mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Subalit sa aba ninyong mga mayayaman, tinanggap na ninyo ang ganang inyo. Kaya sana sa maliit na kaparaan ng ito ay ating bigyan daan ang tinig ng Diyos na sa atin ay tumatawag. Paano ko ba bubuksan itong messages ko? Sorry mga kapatid. Maraming messages pero hindi ko mabuksan. Kaya na kayo mga kapatid, hindi ako familiar sa saan ba binubuksan yung messages. Mabuksan ba? Ay, ano yun? Hindi ko mabuksan, ano? Tensya na, hindi ko mabuksan yung aking messages. Akyat na lang po kasi kayo para kung meron kayong nun, AI or Keep Playbook. Ano kaya bubuksan yan? Just open. Anyway, type na lang po. Ito ba yan? Wala eh. Talagang buksan. Hindi ko mabuksan. Anyway, tuloy po natin. Sana po sama-sama tayo sa panawagan na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Yung tunay po na pagkakaisa, walang partisyon. At sama-sama tayo magpakumbaba sa Panginoon na bigyan kaliwanagan ang diwa at puso ng lahat ng buong sambayanan. Unang sabihin, kabuo tayo isang lipunang kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. Hello mga sister. Hello Sister Carmen. Sister Sibyl. Brother Hubo. Hello po sa inyo lahat. Open.
How to give strength. Lord. Yung gifters o sa mga talaga ng biyaya. Bakit po kayo mga kapatid? Kung meron kayong tanong, hindi ko kasi buksan yung messages ko eh. Hindi ko alam kung ano bubuksan itong messages. Anyway, yun po. Sana lahat tayo ay ng Panginoon ng kaaliwan buhat sa kanyang salita. Dapat na maunawa natin yung kapangyarihan ng kanyang salita. Sapagkat ang sanlibutan hindi na ba salita mahiraon. Sana mga kapatid, simulan natin daigin ng kaway. Yung kaaway na hindi natin nakikita, ngunit ating nararamdaman. Katotohanan po na ang espiritu po ay mayroong dalawang uri. May masama at may mabuti. Loobin ng Panginoon na ating ingatan yung mabuti. Yun ang kaya nating manahan sa ating puso, yung mabuting espiritu. At ang mabuting espiritu ay nanggagaling po sa salita ng Panginoon. Yun po sana ang pumirmi, manahan sa ating puso at sa ating diwa. Upang na sa gayon ay magkaroon tayo ng ganap na kapayapaan. Nating hayaan makapasok ang kaaway sa ating puso. Yung galit, puot, inggit, at ano pang mga masasamang damdamin. Huwag nawa itong manahan sa ating puso. Magbantay po tayo mga minamahal. Bantayan natin ang ating gitna. Ang gitna po natin ay ang ating puso. Sapagkat sa puso po nang gagaling ang lahat ng mga masasamang sa puso rin naman ang gagaling ang lahat ng mga mabubuti kita. O mga nasain natin yung gawang mabuti, mga minamahal. Huwag hayaang makapasok ang kaaway, which is yung hate, yung galit. Bagkus, palitan natin ng awa, ng habag. Maawa po tayo. Kapag nakakakita tayo ng mga libo sa ating kapaligiran, sa ating lipunan, partikular itong mga issue ngayon na nagaganap sa ating bayan, huwag nating hayaang galit ang manahan sa ating puso. Sapagkat pag galit po ang naghari, ay talagang kadalasan po ay nauuwi ito sa karahasan na hindi naman karapat-dapat. Sana magpaka-Kristiyano tayo. Sapagkat ang tunay na Kristiyano, gaya ng sinabi ng Panginoon, na nagmamahalan.
Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo na mag-ibigan tayo sa isa't isa upang nang sa gayon ay makilala ng mga tao na tayo'y mga alagad ni Kristo. Sa pamamagitan ng pagmamahalan, ma-recognize ng sanglibutan na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. So, kailangan laging maghari, manahan sa atin ng pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig po ay makapangyarihan. Nilikha po ang lahat sa pamamagitan ng pag-ibig. Nang likhain ng liwanag, puspos ng pag-ibig ang Panginoon. Nang kanyang likhain ang mga langit at lupa, puno po ng pag-ibig ang Panginoon. Kaya sana po ating isapamuhay ang lahat ng ating mga narinig. Sapagkat yan po ang utos ng Panginoon. Ating sundin ang kanyang mga aral, ang kanyang mga kautusan, at iapay natin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pamamagitan ng ganong mga gawa ay magiging katanggap-tanggap tayo at magiging kaluguran tayo sa harap ng ating Ama na nasa langit. Sana po, mga minamahal, maisapamuhay natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Yun pinagdidiinan ko na pinapaalala sa inyo yung pagbibili ng Panginoon sa ito na magbahalan tayo at layuan natin ang lalit. Bago ng awa, po tayo sa mga walang takila sa Panginoon. Kapag nakikilala natin si Kristo, mapupustos po tayo ng pag-ibig at ang galit ay mapapalitan ng awa, sapagkat alam natin na may kaparusahan bawat masamang gawa. Hindi po ito maaaring makaligtas ito sa hukuman ng tao, pero sa hukuman ng Diyos magbabayad po sila, sapagkat may karampatang parusa sa lahat ng mga kasalanan kanilang ginagawa. Kaya ito po ay mabuti pagkakataon upang magbalik loob sa Panginoon at balikturan ang mga kasalanan, sapagkat hindi lingid sa ating kaalaman, mga minamahal, na po ang biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Kahit kung paiirali nga po, tulong ng mga naghaharing uri, ng mga nanunungkulan, lalo na po itong mga senador, congressman, at mga kontraktor, talaga pong magkakaroon ng kakulangan. Kaya sana mamuhay tayong lahat ng para bang isang buong pamilya. Aanin po natin yung mga kayamanang ninanakaw natin kung bukas pagkamatay natin, hindi po ba? Awa-awa naman po. Kung mahal po natin ng ating pamilya, ay tatalikuran natin ang mga masasamang gawang ito na inilalatag ni Satanas. Silawin talaga ni Satanas sa mga mamahaling sasakyan, sa mga malakihang mga subdivision, sa mga pensyon. Talagang wala akong signal. Well, anyway, ating pong salit na galit, mag-rally tayo na maghasik tayo ng galit sa kapwa. Simulan natin na tawagin, manalangin po tayo, magkaroon po sana ng lobby ng prayer po. Magsisi tayo, wala naman pong
matuwid dito sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, lahat po tayo ay nagkakasala. Kaya, sigilan natin paghatol sa kapwa. Sana lahat tayo ay magbalik loob sa Panginoon. Hi, hello Sister Chacha, Sister Sel, Sister Lai, Sister Elsie, hello po sa inyong lahat. Ayun po, muli, sana po sama-sama tayo magkaisa sa pananalangin na magkaroon ng liwanag bawat kaisipan, bawat puso ng ating kapwa Pilipino. Hindi lang sa ating bayan, kundi sa sanlibutan, sa buong daigdig. Sana po ay maghari ang pag-ibig ni Kristo. Panandalian po muna ako magpapaalam sa inyong mga minamahal. At meron po akong isang gawain na naiwan na kailangan ko tapusin. Kaya mga minamahal, magbabalik po ako. Loobin ng Panginoon na makapagpatuloy tayo sa lalong madaling panahon. So, salamat po sa inyong pakikinig mga minamahal. Sana ma-share po natin ano man nating narinig. At lagi po natin tatandaan na sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Marami po salamat. Patnubayan po tayong lagi at ingatan po tayong lahat ng Panginoon. Salamat po.